Hello world, it's me Dojo. Welcome back to my YouTube channel. And on our previous video guys, pinag-aralan natin yung Python, 'di ba? Yung walkthrough, ano yung mga requirements, ano yung mga kailangan natin, ano yung Python. And also pinakilala ko rin sa inyo yung simpleng hello world kung saan gumagawa tayo ng display method. So ngayon naman guys, ang sabi ko sa inyo, pag-aaralan natin yung tinatawag na data types. Kasi naiintindihan natin na hindi lang pala text ang pwede nating ibigay sa ating simpleng program kagaya ng hello world. Pwede rin tayong magbigay sa kanya ng mga numbers, 'di ba? Ang tawag doon is inputs. So, hindi lang pala text and numbers ang inputs natin and hindi text and numbers ang tawag doon, guys. So, ito yung tinatawag natin na mga data types, okay? So, bago tayo tumalon sa data types, meron muna akong gustong i-introduce sa inyo, okay? Yung tinatawag natin na comment. Ano ba yung comment? Sa programming language, guys, sa coding and programming, meron tinatawag na comment. Yung comment, ginagamit to as a description or minsan documentation. Paano ba yon? For example, ganito, hashtag. So, sa programming language na Python, kapag gagawa ka ng comment, maglalagay ka ng hashtag. Sa iba naman, ganyan. Sa ibang programming language. Pero kay Python, ganito. Hashtag, tapos pwede ka na maglagay ng comment dyan. For example, ganito siya. Ito ay ginagamit for displaying. Ayan. Ginagamit siya for displaying ang alin, itong code na to. So, lagay mo ngayon dyan yung print, tapos ganyan. Okay, nakuha ninyo. So, ginagamit siya as a comment or parang documentation kung ano yung ginagawa ng specific codes na tinutukoy mo. Okay? Hindi yan kasama sa magra-run. Okay? Kasi ano lang yan, comment. Kumbaga, description yan. Kapag ka merong ganito, hashtag, automatic, alam na ni compiler mo yan, ay comment lang yan. Hindi yan kasama sa magra-run. Wala namang code na ganito, diba? Wala namang code na ganyan. Ang code natin, itong print. So, ngayon na alam na natin yung comment, proceed na tayo agad dun sa tinatawag natin na data types. Kaya ako pinaliwanag sa inyo yung comment para meron tayong notes. Okay? So, lagay natin dito. Next topic natin is data types. Ayan. Ano-ano ba yung mga data types na pwede nating ibigay sa ating mga program para i-process? Yung unang-unang ginamit ko, kung nakikita ninyo, yung hello world. Diba? Yun, ang tawag dun guys is strings or string. Yung string guys is string of characters. For example, letters, numbers, or sabihin natin special characters. So, yan ay mga strings, yung samahan or kabuuan ng strings of characters or sequence of characters. Best example na nga dyan guys, yung ginamit ko, yung double quote, tapos hello world. Ayan. So ito guys, isa to sa mga example ng string. Hello world, pwede ring pangalan mo, okay, yung Doji, or minsan, pwede rin naman na number mo, 091234 5. Isa sa palatandaan ng string guys, is meron siyang double quote. Kung mapapansin ninyo, pag nag-print tayo ng hello world, maglalagay tayo ng double quote dun sa print method natin. Maglalagay tayo ng, sabihin natin, hi. Okay? Pag nira natin yan, magdi-display yung salitang hi. Okay? So, ang gamit natin na data types or ang binigay natin na data sa kanya is string type. Yan ang isa sa mga data type. So, another data type guys is yung tinatawag natin na integers. O, meron na tayong integers. Isa rin siyang uri ng data types. Ano naman yung integer? Yung integer guys is yun naman yung mga number. Okay? Ang tawag sa kanya is integer. Pero meron niyang catch. Kapag ka integer, ito ay mga whole numbers. Okay? Walang decimal value. Without decimal value. Okay? Paano yun? For example, yung nilagay ko nung nakaraan, di ba? 1. So, pag pinrint natin yan, integer yan. O kaya, lagay mo 10. So, yan ay mga whole number. Bakit may whole number? Kasi merong hindi whole number. Kumbaga, fractional. Meron siyang fraction or may decimal value siya. So, ano namang tawag doon? Kapag ka ang number naman is merong decimal value, kagaya ng pi. Di ba? Yung pi, 3.14. O, may decimal value, yung 0.14. Ang tawag naman doon, guys, though number pa din siya, pero hindi siya integer. So, napag-aralan natin to grade 3 pa lang, yung integers. Okay? Ano naman tawag doon? Ang tawag naman doon is, guys, alam ko yung struggle nung nag-aaral sa YouTube eh. It's hard, yung post, backward, forward, kasi kailangan mong mag-notes or kailangan mong subukan yung code. Kaya napakahalaga guys na meron kang copy ng notes. Kaya naman guys, gumawa ako ng PDF notes kung saan doon ko nilagay yung mga topics ko dito sa mga videos na to. In fact, yun yung ginagamit kong reference. Though hindi siya script guys, talagang notes siya about the topics. Mas informative siya, mas simple, mas malinaw, at mas madali siyang aralin kasi nga notes na siya, so hindi ka nag-backward, forward, post kasi nakikita mo na doon, pwede mong i-copy yung mga code doon. Kung interesado ka magkaroon ng copy guys, andyan yung link sa description sa baba. Ano naman tawag doon? Ang tawag naman doon is float. Okay? So yung float naman, numbers with decimal value. Okay? Ayan. Numbers with decimal value. Best example na dyan, yung
pi. 'Di ba? Ang pi, ang value niya is 3.14. So, meron siyang decimal value. Okay? 3.14. Kuha ninyo guys. So, pwede rin natin i-display yon. Data types din naman yon. Lagay mo lang yung 3.14. Tapos, i-run mo. Yan, magdi-display dyan yung 3.14. Nakuha ninyo. So, another thing is, meron pa tayong isa pang data types, yung tinatawag natin na Boolean. So, yung Boolean, hindi ko masyadong mapapakita yung example sa inyo. Mapapaliwanag ko siya. Pero, as we go along guys, maiintindihan ninyo, sobrang dali lang pala ng Boolean. So, yung Boolean guys, isa siyang data types na merong value na true or false. Ito muna yung sets of data types na as of now, dapat nating malaman. Meron pa kasi yung part 2, which is medyo complicated siya, kaya hindi ko siya pwedeng i-offer sa inyo ngayon, pero definitely pag-aaralan natin yan pag medyo nabanat na yung brains natin, okay? So ngayon, ito lang muna yung pag-aaralan natin. Meron tayong strings. Yung strings, sequence of letters. Kumbaga, strings of letters, characters, numbers, special characters. Meron naman tayong integers. Yung integers naman, yun naman ay mga whole number. And meron din tayong float, may decimal value na, and meron din tayong boolean na merong true or false na value, dalawa lang yung value. So nalaman din natin na kapag ka-strings, naka-encapsulate siya sa double quote. Yan ang palatandaan ng string. For example, maglalagay ako dito ng integer 1 plus 1. Pag niran natin yan, makakakuha tayo ng output na 2, diba? Kasi integer yan. Pero kapag kaniligyan natin yan ng double quote sa magkabila, in-encapsulate natin sa double quote, tapos niran natin, hindi na yan lalabas yung 2. Ang lalabas na is yung mismong 1 plus 1. Kasi ang iisipin na ng compiler mo, hindi naman to integer, string to. Kuha ninyo. So, pwede siyang gamitin sa number, pero ang kaibahan lang, pagka string yung gusto mong mangyari, lalagyan mo ng quote and quote kahit number ilalagay mo. Okay? Guys, sa tingin ninyo, deserve ba ng channel na to na ma-subscribe? Kung oo, then please guys, click the subscribe button. Goal ko kasi na mag-grow yung channel na to at ang community natin. And in return guys, habang nag-grow yung channel natin is lalo akong namomotivate na gumawa pa ng mas marami pang tutorial at pagbutihin pa yung effort to share and i-deliver yung mga technical knowledges in a simple yet informative ways. And sana natutulungan ka ng mga tutorials na to. Let's go back to the video. So, ito yung simpleng mga data types guys na kailangan alam natin. Okay? Anong mga use cases? Paliwanag ko lang ng konti. Bakit kailangan magkaiba pa yung integer sa float? O ganito yan guys. Kunyari, sinabi ng professor mo, o gumawa ka nga ng simple calculator. O gagawa tayo ng calculator. Alam natin na yung calculator, minsan, meron siyang mga result na merong decimal value. Yung iba nga, sobrang haba ng decimal value, nag-error na yung calculator, diba? So, kung ang gagamitin natin sa programming ng pag-program ng calculator is integer, baka magka-error yung calculator natin. Ang tawag doon, logic error. Diba? Kasi, ang ginamit mong data type is integer. Kunyari, yung sum, sinabi mo na yung sum niya dapat integer, yung calculator mo nagkaroon ng decimal value, magkaka-error ngayon. So, meron tayong tinatawag na float. Okay? So, yung float, alam na natin na yung float gumagamit ng decimal value. So, ideal siya para gamitin sa mga pag-program ng calculator. So, actually, sa ibang programming language, meron pa yung kapareho yung double. Sa Python kasi wala nun. Okay? So, at least ngayon, meron tayong idea kung saan natin siya pwedeng gamitin, di ba? Ngayon, alam na natin guys yung data types. Meron niyang next topic na sobrang relevant. Halos kadugtong na kadugtong nito guys. Ito yung tinatawag natin na mga variables. So, ano naman yung variables? Yung variables, guys,